This love is like the ocean that's crashing over me. It's like falling rain on the driest plains as far as eyes can see. And this love is like the trees that are looking down on top of me. And this love is like no other. It's right where I wanna be. Nobody loves you like I do, and I never want them to. Nobody loves you like I do, and I can't get enough of you. And I don't ever want to. This love is like the church bells, as loud as they can ring, and the good man's face on his wedding day when he sees his bride to be. It's like a little girl holding her daddy's hand for everyone to see. Yeah, this love is like no other. It's taking over me. Nobody loves you like I do, and I never want them to. Nobody loves you like I do, and I can't get enough of you. And I don't ever want to. This love is like a mystery that's folding out in front of me. Yeah, this love is like no other. It's right where I wanna be. Nobody loves you like I do, and I never want them to. Nobody loves you like I do, and I can't get enough of you. I don't ever want to.
Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pinagkakatipon sa hapong ito. Nanawa ang kanilang mag-asawa bilang mag-asawa ay maging tunay na daan at paraan upang sila mas makatugon sa panawagan ng Diyos, upang maging mga banal. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahalaan nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o malaliit. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ulitin po nating lahat, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat sa Panginoon may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang iyong magiging apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayang Israel. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Niyang sila lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki kanyang kamaatin at mag-asama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo. Minsan po isa sa mga panayam ng Commission on Family and Life na akin pong pinamumunuan sa ating diocese, meron po nagtanong sa akin. Ang sabing ganon, Father, paano po bang malalaman kung yung napangasawa ko ang right person para sa akin? Ganda po ng tanong, ano? Paano kung malalaman kung yung aking napangasawa ang right person para sa akin? At tinignan ko po yung babae at sa tabi niya nandoon yung kanyang asawa na hindi na bata, medyo malaki na at medyo nauubos na rin yung buhok. Sabi ko, siya ba yung asawa mo? Ang sabi niya, Father, paano niyo mo nalaman? Kasi naman, hindi ko naman sinabi, pero kasi naman, ang bitter nung tanong. Tama po ba? Amen? Ang tagal na nagsasama, tatanong pa kung yung right person sa buhay niya. Ang sabi ni Brother Bo Sanchez, Orselito at Charis, the key to succeeding in marriage is not to find the right person, but learning to love the person you found. Bakit learning? Kasi nga, ngayon, pagharap nyo dito, tatanungin kita, Joselito, Charis, tatanong ko, mahal nyo ba ang isa't isa? Sigurado ko, sasagot nyo, yes, Father. Tama ba? O sabi ko na eh. Galing kong manghula, ano? Bakit sasabihin pang learning to love? Pag nagpakasal nga, alam namang mahal ang isa't isa. Tama naman yon.
Kaya lang po, ang gusto kong bigyan ng diin sa ating reflection sa kanilang kasal ngayon ay ano ba ibig sabihin ng love? Kasi doon nagkakatalo no? Doon sa tinatawag nating love. Meron pong dalawang definition ng love. Meron po sinasabi na merong romantic love at merong real love. Meron pong tatlong bagay lang akong gusto bigyan ng diin. Of course, bahagi na rito si Lito at Charis na kayo'y nagpapakasal ngayon dahil gusto niyong mas maging banal sa tulong ng isa't isa. Yun no? Kabanalan talaga ang ating tinutugunan. Kaya kasali ang Diyos sa usapan Pero hayaan ninyo, nabigyan natin ng diin, ano yung love na meron dapat sa buhay may asawa. Ang una pong sinasabi, romantic love will disappear. Yun ang una, no? Romantic love will disappear. Ibig sabihin, yung kilig sa buhay may asawa, mawawala. Hindi ko po alam dahil wala naman ako noon. No? Pero po, sa dinami-dami po ng aking naging counseling, na may mga asawa, isa po yan, no? Nawawala yung romantic love. Nawawala yung kilig. Eventually, siguro hanggat nasa honeymoon stage, yun ang romantic love. Pagka medyo nakikita mong pag naghihilik yung asawa may cute, romantic love ang tawag doon. Pero pagka sa pagkasama niyo nakita mo yung paghihilik naiinis ka na, wala nang romantic love doon. Nakita niyo yung point. Eventually, romantic love will disappear. Second, ito yung point, no? Real love will start when romantic love disappears. Magsisimula yung real love pagka wala na yung kilig. Pero sasabihin mo pa rin sa mga pangasawa mo, mahal kita. Kahit wala nang masarap na pakiramdam, kahit na wala na yung kilig, kahit na wala na yung parang itinutulak ang sabihin lagi ito miat-miya. Pero ginagawa mo pa rin dahil nagpasya kang mahalin yung tao habang buhay. Amen. At panghuli, ito pong magandang balita. Babalik daw po yung romantic love kapag ipinagpatuloy yung real love. Ganda, no? Kahit na dinami-dami ng problema, ng pagtatalo, pag-aaway sa buhay may asawa, sa paglalakbay, babalik pa rin yung romantic love na ang pinagmumula na ay yung real love. Kaya po pala, meron tayong nakikita, ang tatanda na, sweet pa rin sa isa't isa. Palagay ko po, hindi naman na talaga kinikilig yun. Baka kakilabot pa kung minsan Pero nagpapatuloy yung kanilang sweetness, hindi dahil masarap yung pakiramdam, kung hindi dahil nagpasya na yung tao ay mamahalin habang buhay. Through thick and thin. Diba yun? Sa hirap at ginhawa. Kaya napakahalaga na mamaya sa pag-uunyon sa isa't isa, malinaw yon, no? Ano yun? Romantic love will disappear. Second, real love will start when romantic love disappears. And third, of course, yung real love, if you continue, yung real love na tinatawag natin, sa kabila ng lahat, kahit mahirap, of course, romantic love will come back. Hiniling ko ngayon na buong katapatan niyo ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Charis, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisadibdib si Joselito na iyong makamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo. Habang buhay. Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarawain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakahin bilang mabubuting mamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Joselito at Charis sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad. Si Joselito, na narito ngayon sunod sa batas at malituntunin ng ating banal na simbahan. Opo, Father. Buong puso ba ang pagkaloob sa kanya yung sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan kang baligatin sa pili niyang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Joselito, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Charis na narito ngayon alinsunod sa batas at malituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkaloob sa kanya ng sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father.
Nakalan kang baligatin sa piling niya pananagutan ng buhay may asawa. Opo, Father. Charis, sa harap ng Diyos at sa kanyang sambayanan. Opo. Sinitipan kita ng aking may bahay, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking ibigin. Ang itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. Salito, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin. At itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. Ama naming pagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kami nag-iisang palad. Kapag dingningin mo po sa lahat ng oras, ang pagsasamahan namin, dalisay at sa puso't diwa, lagi sanang magkaisa, at naway maging matatag sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibig at binabasbasan ang pagkataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sinahol si Lito at Charis, magkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito kasi pagkakabit ng buhay na walang hanggan. Iluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang naming pagmahal basbasamat ko pupin ay mga lingkod na sina Joselito at Charis. Pagindapatin mo sila magsusuot na masingsing na ito ay maging kawangis mo sa iyo wagas sa pag-ibig at walang mali ng katapatan. Iluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Charis, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo't pagkaingatan ang singsing na ito na siyang sanla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Joselito, kailanman hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito, na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Charis, kailan may di kita pababayaan, lalaga ko sa iyo itong mga aras, tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga magiging anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Joselito, tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Tanggapin niyo ang Biblia ito at nawaan niyo pag-asawa bilang mag-asawa ay maging tunay na kabahin ninyo sa inyong pag-asawa bilang mag-asawa ngayon at kailanman. Amen. Amen. This love is like the ocean
that's crashing over me. It's like falling rain on the driest plains, as far as eyes can see. And this love is like the trees that are looking down on top of me. And this love is like no other, it's right where I wanna be. Nobody loves you like I do, and I never want them to. Nobody loves you like I do, and I can't get enough of you, and I don't ever want to. This love is like the church bells, as loud as they can ring, and the good man's face on his wedding day when he sees his bride to be. It's like a little girl holding her daddy's hand for everyone to see. Magitan na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Charis, pag-ibig patunay sa pagkikibutihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Pusilito, may bahay ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang Diyos amang nabubuhay kailanman, ay magpanatili nawa sa inyong pagmamahal ng kapayapaan ni Kristo manahan sa inyo at sa inyong tahanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang magandang kapalaran at mga anak na marangal at tunay na kaibigan ay inyo namang makamtan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo naway maging katibayang Diyos ay pag-ibig sa sanlibutan upang sa pagkamatulungan niyo sa tanan kay papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. This love is like a mystery that's folding out in front of me. This love is like no other, it's right where I wanna be. Nobody loves you like I do, and I never want them to. Our heads, Creator of the heaven and earth, thank you for the gift of marriage, for all the joy and love that it brings us. We thank you for your name and name. Thank you for that you have brought them together for this special day, and that you hold them safely in your hands. We pray that you would richly bless them as they exchange their vows and their wedding rings. And from this day forward, they will walk hand in hand into everything that you have destined them to be. We give our hearts and beings to you now in adoration and welcome your Holy Spirit among us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night. The
before all of you and pledge our love to one another. Our lives have only been enhanced by the love brought into by all of you. We especially want to thank our parents for everything they have done. Bride and groom each take the microphone and the separate to thank parents. We also want to thank everyone who has helped us on our journey together. Please everyone who has made the day possible, such as clergy member, especially relatives or friends. Finally, we want to thank everyone who has come out today. We know some of you travel long distance to be here, and we thank you all for your sacrifice to celebrate with us. You all are truly special to us, and we would not be here without everyone in this room. Thank you for all your love and generosity. We love you all. Magsama sila ng walang may damdaming maligaya, walang sakit sa pusong nararamdaman, at nawa maunawaan ng bawat isa sa inyo na yung hindi nyo pagkakaunawaan na naka-previous na mga panahon, ay burahin nyo na lahat. Sa aking mga panauhin sa hapong ito, bilang ama ng aking pong anak na lalaki, nakita ko po ang kabaitan ng aking manugang na babae. Kung kaya't ako po ay nagpapasalamat sapagat naidaos po ang kasarang ito nang wala akong napansin na anumang ikalulungkot sa pagkakataong ito. Bagkus, naliligayahan po ako at naidaos ang ganitong pagkakataon sapagat sa tagal ng pagsasama ng aking manugang at ng aking anak ay naidaos din nang dahil sa pagsisikap ng aking pong manugang. Kaya hanggang doon na lang po ang aking pinaabot sa inyong mga panauhin sa hapong ito. At kami po ay sa aking pong mga pabilang naririto. Minabuti ng aking anak na magbigay ako ng konting mensahe sa kagangan dati sisigla ng kanilang pagsasama. Naway wala silang maging balakid sa pagkakataon at habang sila nabubuhay, maganda ang kanilang pagsasama. Naririto na lamang po at maraming pong salamat sa inyong lahat. Pinasok nyo ang buhay may asawa. Sana iwanan nyo na ang buhay ng dalaga at binata kayo. Harapin nyo ang bagong bukas. At sa inyong pagkakaroon ng Supremes, sana'y maging wagas at tapat, maging maligaya ang inyong pagsasama. Habang buhay, sana kayo magmahalan, magsunuran, magbigayan, at hindi konting bagay kayo mag-aanilan. Sundin nyo ang inyong puso, huwag ang isipan ng kairarin. Pagmamahal ang inyong igawad sa isa't isa. Maraming salamat po. Hindi kayo parang mga batang laging nagbibiruan. Ang biruan kasi nila parang mga parang mga bata. Yan, sana tuloy-tuloy yung kanilang pagmamahalan habang buhay. Sabi ng Bible, diba? Let no man separate what God has united. It is marriage is a commitment blessed by God. So, hindi ito, sabi nga nung pare kanina, di ba? You will never have that glow every day. Then, it's up to you to nurture your relationship. Kasi parang halaman lang yan eh. Maganda ngayon, kapag hindi mo inalagaan ang mga ugat nito, pagdating ng bagyo at pag-araw, mamamatay. So if you develop the strong roots, you will survive even the strongest storm that may come into your life. Kay JC, iba ang kawahong pulis. Hindi ko sinasabi ito sa iyo, pero there were times that you will need to decide ang priority mo. At kay Chris,
Alam mo, ang buhay na pinasok ng asawa mo, hindi all the time pwede. The life of a policeman is full of constraints and bonds. When we enter the service, we surrender most of our rights and privileges in service to our country and people. At yun ang dapat maunawaan ng isang may bahay ng pulis. Huwag mo nang itanong kung saan siya nanggaling, basta umuwi siya. Diba? Kasi palagi kong tinatanong yun sa mga asawa, palagi nyo tinatanong yung mga asawa nyo kung saan nanggaling, alam naman yung magsisinungaling. Diba? So huwag mo nang tanongin, alam mo sinungaling, di huwag mo nang tanongin kung hindi mo. So ikaw naman, kapag tinanong ka, huwag ka rin magsisinungaling pag hindi mo kaya. What I mean is that honesty or trust to each other is very important. Kung wala yan, pag lumabas si JC Grace, ano na iniisip mo? Pag talikod mo sa isa't isa, kung wala kayong tiwala, siguro maaga pa. Sabi nga, hindi na sana kayo tumuloy dyan. Again, huwag kayong matutulog ng may sama ng loob sa isa't isa. Kasi ang pinakamasamang kaaway mo yung katabi mo. Hindi mo alam, baka hindi ka na magising. So JC, you might have the gun, but you may not have that courage to defend yourself or strength when you're asleep. Diba? So, yun ang nakakatakot. Kahit anong training ang naabot mo, pag natutulog ka, katabi mo yung asawa mo, isang saksak ka lang sa dibdib. So, never sleep. Yun ang palagi kong nire-remind sa mag-asawa. Huwag kayong matutulog na may away kayo. Mag-away na kayo magdamag. Huwag kayong matulog, sige. Pero pag natulog kayo, dapat at least magkaakap pa rin kayo. Naintindihan mo yung twist, diba? Whatever you have seen na alam yung mali, huwag mong gagayahin. At kung alam yung masasaktan yung isa sa inyo, huwag mong gagawin. O JC, huwag mong ipapala. Diba? What you may not know will never hurt you. At ikaw, please, huwag mo nga alamin ang isang bagay na alam mong walang patutunguhan. Huwag kang maghanap ng mali, ang hanapin mo yung maganda. So, kung may galit ka sa asawa mo, always think, what was the things or the thing na bakit mo siya minamay? Huwag mong iisipin yung galit mo. Kapag talagang galit ka na, bumalik ka, sabi nga nila, move one step back. Do not move forward. When you're angry, do not move your feet forward, move backward. Because that will give you the reflection. Kasi pag galit ang namutawi sa'yo, kapag nasabi mo na, hindi mo na maibabalik. So again, nurture your love. Do not forget that one above will always be with you. Ang sinasabi, ang paalala ko lang sa inyo, huwag na huwag kayong makakalimot na magdasal kayong dalawa. As much as possible, magdasal kayo together, you go to church together, then build strong faith in God. No matter what, you still cling on Him. So, I wish and pray for you to have a successful and, should I say, a blessed family. God bless you. Medyo natutuwa talaga ako ng sobra, no? I am the very first na natuwa nung nalaman ko na sila ay settle down na, no? That is because I witnessed all the ups and downs nila, no? So, I've been the mediator and as well as the lifter. And sabi ko, sana no, yung time na kasi na yon ay talagang I am thinking na this love will never be like this one. Pero alam nyo, natuwa ako kasi nakita ko kay Charis yung tinatawag na pagmamahal. Yan ang talagang nakita ko sa isang quality ng love na hindi talaga na nakikita sa isang babae. So, I am very thankful kasi yung brother ko
napunta siya sa isang precious and napakabait, napakamaunawain. No? Kaya brother, hindi lang si Duterte, si General magsasabi, si teacher din magsasabi sa'yo. Teacher po kasi sana yung mga messages ko, huwag mong burahin, basahin mo lagi. Hindi kasi ako nagsasalita sa kanya in person. Pinadadaan ko lagi sa messages. Sabi ni tatay niya, kausapin mo. Sabi ko, nakausap ka na, enough is enough. Sabi ko ganun. So brother, magkaroon na sana ng path ang iyong life kasama si Charis. Ibigay natin ang pagmamahal sa kanya gaya ng sobrang pagmamahal na binigay sa iyo ni Cha. So, being the eldest, naging pangalawang ama ko. Kasi during that time when I graduated in school, actually, my sister and me took over all those remaining siblings of mine. And si Joselito actually ang pinakaswerte dahil during that time, tatlo na kami magkakapatid na able to support him. Masyadong spoiled si Ito kasi kahit sino hiningan, unlike us na talagang natutong magpursige sa aming buhay. So, based on my experience, what I can share to Silito is, sa buhay mag-asawa po, kailanman hindi po nananalo ang lalaki. Lagi pong talo yan sa babae. Basta nag-umpisa pong magsalita, kailangan matuto ka lang tumahimik, huwag kang makikipagsabayan. Kasi once nakipagsabayan ka, hindi po masesettle ang issue, hindi po masesettle ang inyong kung ano man yung hindi pagkakasunduan. Kaya ang request ko, Silito, matuto kang makinig sa asawa mo. Kasi ang mga babae, gusto lang yan ma-expose o maramdaman niya lang na nandun yung care mo. Kahit magsalita si Cha, ayan mo, at the end of the day, sa kinabukasan, kakalimutan yan. Pero tatandaan mo, lagi mo siyang susuportahan. At bilang mag-asawa, iba na ang buhay mo ngayon. Hindi ka na single, you should be more responsible enough for you. Dapat matuto kang tumayo sa sarili mo, panindigan mo ano man yung problema sa buhay, hindi dapat tatakbuhan yan. Kailangan pakitatag ka. Kasi kapag hindi ka nagpakatatag, hindi ka magiging, mabilis kang susuko. You should be strong enough for you. Kasi maswerte ka nga at your age, dihamak na mas malaki na ang sahod mo kumpara ng my age. Pero gayon pa man, walang malaki, walang maliit na sahod sa mag-asawa. It's depend on how you budget. Kailangan i-surrender mo kay Cha lahat ng sahod mo para si Cha ang magbabudget. Kapag nagawa niyo yun, wala kayong pag-uusapan sa buhay mag-asawa. So request ko Cha, pakamalay mo sa dito, intindihin mo yan. Alam ko maraming pinagdaanan, pero siguro simula ngayon, ibang Joselito na yung mamimit mo. And so, I hope he will be more responsible. At kung may problema ka sa kanya, text mo lang ako. Po sa lahat ng umattend sa wedding namin. So hindi po ito magaganap kung wala po kayo dito ngayon. So sana po nag-enjoy kayo at nasiyahan po kayo sa naganap ngayong araw na to. Thank you. Yan. So message ko para sa aking asawa. Hindi ko nahahabaan kasi kanina pa siya umiiyak sa simbahan. So ayun. So nasabi ko naman na lahat sa kanya before bago kami mapunta sa lugar sa pangyayari ito. So sana ma-absorb niyo yun at saka sana ma-absorb niyo yun saka i-apply niyo sa aming